So, ano nang ganap? Welcome to the UAP Ganaps podcast where we talk about our ganaps after architecture school. Hello guys, I am Gavin. I am your host for today's episode and together with me is my co-host. Aya is my name, and we are joined together by our fellow architecture graduates. Hi, I'm Gina. Hi, I'm Nathan. Ayla. Ayun guys. So, thank you so much first of all for attending or parang pagpunta lang basically dito sa podcast kasi ayun, we really need your thoughts on today's Yeah. episode, right? So, ayun, let's take this as parang as casual as possible. Huwag tayo masyado ma-pressure. Ang intention naman ng podcast na to is to really like educate our fellow parang graduates in our field, which is architecture. Mhm. So yun, first of all, of course, it is really normal for us to feel certain emotions after after graduating basically. Parang we're on our new season of our lives and hindi na structured yung path natin compared to nung nasa college tayo, like after elementary, high school, senior high, then college. Totoo. So this time, parang mas open na tayo and wala tayong like specific task. So it's very like normal to feel pressures, anxieties, and expectations. So siguro first of all, gusto ko lang malaman ano yung na-feel mo after ka graduate. Siguro let's start with Kuya Nathan. Yes, go. Ako. Ayun. So, ako, okay naman. Actually, masaya ako. Share ko lang, Gav, no? This is not kasi yung first time ko graduate. Second course ko na to actually. My first Wow. course is computer science. Though associate Mm-mm. degree lang siya, 2-year course. Mm-mm. Ayan. Galing. Then nag-take din ako after 2 years kasi work ako ng 3 years then Mm-mm. aral. Pero to tell you honestly, hindi PUP ang first school sa architecture. TUP, then nag-transfer ako ng PUP. Kaso nga lang, to tell you the truth, hindi talaga ako natanggap sa TUP kasi double degree holder na nga ako. Alam naman natin, ang mga public schools, ayaw nila ng double degree holder na kasi they want to give opportunities sa mga iba pang mga estudyante. Ayan. Lalo na ngayon, free education na. Oo. Pero yun, sa will ni God, blessings na rin na nakapasok ako sa PUP. And yan, ngayon, graduate na ako. And I'm so very Congrats! tsaka isa pa sa nakakatawa, ito short story lang. Nung unang graduation ko kasi sa college, right after graduation, may work pa kasi sila mama at papa noon at saka hirap talaga. After namin nag-graduate, karinderya lang kami. As in talagang karinderya, then after noon, kain karinderya, uwi, tapos si mama balik na sa work. But this time, I'm so very happy kasi after graduation, right after talaga, dumiretso kami ng Tagaytay. Nag-rent kami ng staycation doon. Yan, nag-stay Wow, kami doon kabog. for magdamag yan hanggang kinabukasan with the whole family. Wow. Ayan. At saka Galing. hindi lang full family, pati yung mga extended fam. Para I mean extended fam is yung mga partner ng kapatid ko, mga jowa nila. Ayan. Ikaw, ang Kabog. tanong, ikaw may dala ka ba? Siyempre naman. Dapat Ah. extended din hanggang kabatch. Okay, parang wala kaming invites, kuya. Hindi, invite ko talaga kayo sana kaso alam ko may mga iba-iba kayong kakabalan. Hindi yan. Pero yun yung siguro sa masasabi ko na sobrang saya ko. Yun talaga pinaka achievement ko. Tsaka lalo na ngayon na ako kasabay ko gumraduate kasi yung kapatid ko. And kami na yung last na graduate sa pamilya namin. So ngayon, I'm happy na buong pamilya kami magkakapatid, wala nang mag-aaral. Tapos na kami doon sa part na yun. Ayun. So, Congrats. ang problema na lang ngayon is yung pressure sa paghahanap ng trabaho. Work. Yeah, that's it. Mhm. Okay. Uy, grabe, sobrang naman nun. Like, inspiring naman. Wow! MMK na yun. Parang iiyak na rin si Nita. Medyo Sabi ko, Totoo. Oo, di ba? Sobrang touching and very Yeah. emotional. So anyway, syempre, we're very happy for you, Kuya Nathan. Like, Thank gusto you. natin yung stories na yan. Kumbaga, parang yun yung nag-motivate sa atin lahat. Pero speaking of, syempre,
if merong like brighter like stories, of course, meron din like aminin natin na worries talaga and concerns. So gusto ko lang malaman ano yung like naging biggest concern and worries mo after graduating, Aya? Mm. Actually, nag-start tong worry na 'to after kong marinig sa isang professor natin na sabi niya, "Alam niyo ba yung sinasabi niyo na after graduation akala niyo tapos na? Hindi pa raw kasi starting pa lang daw talaga ng buhay natin 'pag naka-graduate na." So, parang all along akala ko yung buhay natin mag-aral lang, ta's magtapos na, ta's Yeah, okey na. Hindi pala siya gano'n. correct. So, meron pang bigger picture ahead of us. So, yun yung isa sa biggest concern and worry ko. So, where do I start? Like, the purpose of this program, where do we start? Anong path natin, 'di ba? So, una is that magpapahinga ba ako like every other students na magte-take ng break or magi-start na ba akong mag-work? So, if magi-start ako ng work, so ayan na yung adult life natin. So, ano ba dapat yung ibibigay kong effort or mapapakita ko sa mga tao na gusto kong pasukan. Yan. So, again, don't overthink sinasabi nila. Pero, isa talaga sa concern or worry ko is where do I start? Saan ako papasok? Saan ko ba nakikita yung sarili ko? Sa design firm, construction firm, sa small firm, medium enterprise, and so on and so forth. So, yun yung share ko. Kayo ba? Ano bang nafe-feel nyo? Yeah. Ako parang I deeply relate to it personally kasi parang Mm. sobrang overwhelming ng architecture. Parang ang daming field and yung architecture alone, parang sobrang ano Mm. na niya, di ba? So for me, Totoo. parang sobrang relatable na. Totoo. Lalo na't kakatapos lang natin mag-thesis lahat. Sobrang pagod lahat tayo. Alam mo yan. Correct, correct. Grabe, no? Grabe. So anyway, thank you for that insight, Aya. Siguro relating to that, medyo, of course, yung concern and yung worries, parang nakukuha mo rin siya with comparing from other people eh. And knowing architecture school, parang sobrang normal sa atin yung mag-compare since very like project and output based yung degree natin. Gusto ko lang tanungin din, like what kind of pressure do you feel from yourself or from the others? So go, Ate Ayla. So, sa case ko kasi, irregular student ako. Pero from first year to fifth year, parang smooth sailing yung college ko eh. Nung fifth year na nagkaroon ng problem. So, syempre nag-expect ako ng, graduate ako na on time. Kasi nga, yun, regular student naman ako all throughout. Pero yun, syempre, after nung supposedly graduation na year ko, nakikita ko yung batchmates ko every year na gumagraduate. Tapos, nakikita ko rin sila, they're having work. Parang, pati yung mga ibang kapwa ko irregular students, nagkakaroon na rin sila ng work. Yan. And then, eventually, hanggang sa yung seeing your friends and your classmates, they're becoming architects na rin. Ayun. Pero, luckily naman, I'm surrounded by supportive friends, supportive people. Parang, kahit sino sa kanila, wala namang nan-judge sa akin. Lagi na lang nagsusupport, lagi na sabi na, kapag dating ng thesis mo, tutulungan ka namin. Tsaka, tinulungan naman talaga nila ako. So, after nung graduations ko, na-feel ko na dapat talaga magka-work na ako agad-agad. Kasi para sa akin, parang medyo overtime na ako eh. Wala nang bakasyon-bakasyon, ganun. So, pero nung sa duration ng pagiging irregular student ko, nag-freelance din naman ako kasi para syempre ma-feel ko na meron akong income, ganun. Can I ask Ate Ayla if ano pong freelance nyo? Like anong commission work? Nag-help ako sa family business namin, nag-graphic artist ako. And then kumukuha din ako ng mga commissions, mga CAD drawings sa mga kakilala kong mga professionals, engineers, gano'n. Okay. Pero kahit nag-freelance ako, feeling ko pa rin kailangan ko ng archi job agad. Especially parang yung mga family ko and my elder cousins, they're becoming professionals na rin. So I started making CV agad and portfolio. So feeling ko kailangan ko siyang madaliin. Pero kahit minadali ko siya, parang ginawa ko siya for almost like a month or more.
And hanggang ngayon na naghahanap ako ng work at nakapagpasa na ako ng mga CV and portfolio, ginagawa ko pa rin siya continuously, ini-improve ko pa rin siya. Parang may times na nafe-feel ko baka maubusan ako ng magagandang job, gano'n. At saka 'pag may nag-offer sa akin agad, parang kukunin ko na ba 'to agad? Kasi baka 'pag di ko 'to kinuha, baka baka hindi na ako magkaroon ng work. Parang may gano'ng, thoughts sa akin. Pero kahit na gano'n na may pressure and all, na feeling mo behind ka na, kailangan mo pa rin pag-isipan if yung mag-o-offer ba sa'yo, fit ba yun sa preferred mo na work, baka in the long run, baka ikaw rin yung mag-suffer. So, ayun. You should Yeah. know your worth, your value. Wow. Correct. Wow. And parang based sa sinabi mo at Ayla or shinare mo, parang feel ko lang talaga kasi is, like concern ka lang talaga dun sa parang career na gusto mong, natinik mo. Saka, gumaga pinaghirapan natin tong degree na to. So, we have to make sure, make the most out of it. So, relating to that, parang very future-centered yung parang mo. Atong last na topic na itatap natin is, gusto ko lang malaman, like, what are your expectations for the future? Like, for the parang future career mo na i-build, parang gano'n. So, go, Ate Gina. So, ayun, hindi lang naman siya about sa akin, pero in general, gusto ko lahat tayo or lahat ng nakikinig, lahat ng arky, non-arky, na we should know what we really want na sana in the future. Na sana in the future, alam mo na dito yung forte mo with a really competitive salary. Kasi, in reality, hindi enough yun na you really love what you do, tapos hindi ka naman mapakain. Wala ka namang makain. That's the reality kasi talaga. So, sana mahanap natin yung gusto natin gawin with a competitive salary. And, yun nga, sana alam nyo rin yung worth nyo kasi hindi may iwasan yung mga company na pag alam na competitive ka, pag alam na you're doing your best sa work, inaabuso nila. So, you should be aware na may mga ganyang company. So, ayun. Na-exploit. Meron ganyan, hindi maiwasan yan. So, ayun. In the future, sana lahat tayo maging successful. Meron naman iba-ibang definition ng successful, depende sa tao. Yeah. Pero of course, parang we're all rooting for everyone, di ba? Yun naman yung, like, even this org, parang even this podcast, parang ang goal lang naman talaga natin is to give knowledge or educate and to help talaga parang those parang graduates na i-build yung career nila, parang guide. So anyway, to sum it all up, this team, gusto ko lang malaman kung ano yung takeaway niyo from this. So siguro first na lang natin ulit si Kuya Nathan. Go. Sa akin, siguro, nag-spark sa akin yung sinabi ni Aina na parang na-pressure din tuloy ako na kanina masaya siya, ngayon na-pressure na. Sorry. Hindi kasi sa paghahanap ng work na sa akin kasi, to be honest, hindi ko pa natatapos yung yung portfolio. Though nakagawa na ako ng CV ko, na-update ko na siya. Pero sa portfolio ko, hindi ko pa siya naasikaso kasi since busy tayo dun sa thesis na karaan, I have to catch up dun sa mga gagawin ko dapat, yung mga responsibilities ko dito sa bahay pa din sa church. So yun yung wino-workout ko nito. Pero since dun sa sinabi ni Ayla about sa paghahanap ng trabaho, tumatak sa akin yung paano pag naubusan ka na ng magandang trabaho na may magandang offer. So yun, siguro na talaga, hindi lang ako, lahat tayo, kailangan na natin mag-take action na asikasuhin na lahat ng mga requirements na kailangan natin, especially for those na wala pang work at kailangan na ng makapaghanap ng work. But at the same time, don't be too much pressured sa mga nangyayari. Para bang hindi porket nakahanap na yung iba, medyo successful na yung iba, ganyan, dapat ganun ka na rin. Because gaya nga na nalaman ko o naririnig ko mga turo sa amin dati, we have our own timeline. Hindi tayo pare-parehas ng time. Sabi nga, when the time is right, mangyayari yung dapat na para sa'yo. Yung blessings na para sa'yo, yung changes o yung achievement mo, mangyayari yun sa'yo at the right time. Ayun yun. True.
Thank you, Tito Boy. Charot. Grabe yan. Pero hindi, sobrang agree. And siguro dagdag ko lang na yung pagpapahinga, it's really a privilege. Hindi siya something na Totoo. kaya magpahinga. Yung Totoo. like, for example, iba like pahinga sila for ilang months, may mga tao talaga need agad magka-work. So it really differs. So you don't have to compare yourself to the other. Totoo. Anyway, so go Ate Gina, ano yung takeaway mo from here? Ayun. It's okay na ma-pressure kasi part yon ng journey talaga natin. Lalo na kung meron ding ibang irregulars, merong, ayun, example, ako, irregular ako. So, nasa isip ko, 8 years na ako nag-RT. Pero, ayun mo yun, silver lining nga daw. Naisip ko, yung mga kasabayan ko nag-SHS. Ako, hindi. So, technically, ka-age ko pa rin sila. Ay. So, Respeto naman. So, parang parang the moment, syempre pressure ka, dapat ganito na ako kasi kasabayan ko ganito eh. Pero, siguro you should find another reason, hindi lang puro negatives. Totoo. Para hindi ka rin maubusan ng motivation kasi if magpo-focus ka on negative side, salo kang tatama rin. Ayoko na kasi hanggang dito na siguro yung kaya ko. Ayun, so, pero case-to-case basis. Kasi meron ibang factors, environment. Yan, malaking factor din. Kumbaga, it's really a journey, no? Hindi mo like makakompare talaga. Oo. Yeah. Saka if merong iba na afraid. So, ang isang factor nila is takot. Takot mag-apply, takot mag-take ng risk, takot tanggapin to. So, the importante is to always show up. Whatever the result, Correct. show up. That's the True. quote of the quote. Always show up. Show up. Siguro next si Aya. Go. Ano yung takeaway mo from this? Take away ko naman regarding sa pinakalaging intention ng lahat or focus is yung pressure. So, before kasi, merong lumapit sa akin or nag-recruit. So, gusto niya sana akong ma-represent and stuff. So, para sa akin, nakatulong yung pressure kung paano ko ipapakilala yung sarili ko in a real world cases or scenario. So, nag-start ako agad sa paggawa ng CV ko and stuff like that. So, I think naman, another takeaway ko naman, bukod sa nakakatulong yung pressure para matauhan ka at ano ba na ba yung dapat kang gawin, yung mga paggawa ng requirements talaga, kailangan nyo yung itatak sa isip nyo. Ano ba yung mga need mong gawin, isulat nyo na para hindi nyo makalimutan. Kasi some other days or some other times, makakatulong talaga sa inyo na merong wake up call. Yan. Yes. Yan yung silver lining natin. Yung Correct. kuha ka ng positive side sa pressure. Yeah. Hindi siya like all negative. Parang everything happens for a reason. So every emotion has its Totoo. own. Like, Pero feeling ko yung ganyan naman, nasa perspective mo naman kung ano yung pipiliin mong makita. and parang sa RQ school, parang sobrang feel ko mahasa ka talaga na huwag masyadong maging negative in a way kasi hindi mo talaga masusurvive yung 5 years. So, yeah. Anyway, so yung last natin, of course, si Ate Ayla, yung pinaka-fruitful na nag-share kanina. Totoo. Okay, Ate Ayla, anong takeaway mo from this? Ang takeaway ko, first of all, sana maging proud tayo sa sarili natin kasi nakagraduate tayo sa architect. Yay! Ako Ayun, kasi mahirap talaga yung course na to. As in, Super true. mahirap talaga yung course na to. So, yun, be proud na natapos natin to. Tapos, na-realize ko na okay lang mag-chill ka lang, pero kasi pagka, ano kasi yung halos buong college life ko, sobrang nape-pressure ako. Lagi ako ina-anxiety, ganun. So, it's time to chill. Pero, ituloy-tuloy mo lang yung paggawa ng CV, pag-research, pag-improve sa sarili, kung gusto mo na mag-start mag-review. Pero yun. Grabe naman. Grabe na naman. Actually, pwede. Kasi pwede ka mag-MPLE agad. Oo. Ay, Pero yeah. ayun,
tulad nung sinabi ni Kuya Nathan kanina, darating din yung time para sa atin. Tapos, ayun, kasi, tawag doon, may nagsabi sa akin, parang may kukunin na sana akong work na medyo mababa. Hindi, mababa talaga yung compensation na inoffer niya sa akin. Tapos sabi sa akin, hirap na hirap ka sa thesis mo, tapos papayag kang pumasok dyan sa work na yan. So, yun. Piliin nyo din yung work na papasukan nyo. At saka, higit sa lahat, effective sa akin, surround yourself with supportive people. Kasi, ayun, maraming negative sa paligid. Kaya, piliin natin yung positive people. Pati sa atin yung gagaling minsan yung negative. Ito. Yeah. Ayun. Kumbaga may mga times na may parang may mga certain like people na need mag-remind sa'yo na, uy, okay lang yan. Like, huwag kang masyadong ma-pressure, you're doing fine, you're doing great. Diba? So, yeah. Anyway, so, yun lang. So, that's it, guys. That concludes our first episode. But, ayun, if ever na meron pa kayong questions or inquiries or just thoughts, mag-leave lang kayo ng comment below or kung saan man ipapost ko. And please follow us on our social media pages. Sa Facebook, UAPGA Santa Mesa, Manila Chapter. In Twitter, UAPGA SMM. And Instagram, uapga.santamesa. So, that's it, guys. Thank you for listening. See you on our next episode. Bye! Bye! Bye-bye! Bye.